na 'to na muli mo kaming tinipon, muli mo kaming pinagsama-sama, muli mo kami, Panginoon ko, tinipon sa gawaing ito na kung saan ang pangalan mo ang napaparangalan, kung saan, Panginoon, patuloy ka namin na paglilingkuran, kung saan, Ama, patuloy ka namin, Lord, sisiyasatin, kikilalanin, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pinakamataas na pagsamba at hayaan mo na sa oras na 'to patuloy kami, Panginoong, lumapit sa iyo ng may pagpapakumbaba. Patuloy kami, Panginoon ko, magpalinis sa iyo, magpa-sanctify sa iyo, magpatuwid sa iyo, Panginoon. Sa mga oras na 'to, magpa-transform sa iyo, Panginoon. Ama, siyasatin mo po ang aming mga puso na lumalapit, Panginoon ko, sa oras na 'to at pinagpapasalamat ko, Ama, ang lahat ng mga pasasalamat ng aking mga kapatid, yung mga hindi nagsalita, Panginoon. Lord, salamat po. At ngayong oras na 'to, Panginoon, patuloy kang magpahayag sa pamamagitan ng iyong banal na salita at sa pamamagitan ng banal na salita na 'to, Lord, mai mai amin pong maipakita, O Diyos, malakaran, Panginoon, at maisapuso, Ama, ang aming lahat ng matututunan, Lord. Na Lord, tulungan mo kami na mabago ang aming buhay. Tulungan mo kami na maging pure sa harapan mo. Tulungan mo kami na matransform, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita at pangangaral, O God, na gagawin mo sa aming buhay in the mighty name of Jesus. Salamat po, Diyos. Dalangin ko, Panginoon, at pinasasalamatan ko ang wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mo ipagkakaloob sa oras na to. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. Nawawala-wala yung aming kuryente, but praise God. Amen. So, tayo po ay dadako sa ating pong mensahe. Amen. At madalas, itong batang ito ay sasabay kapag tayo ay nag-aaral. Amen. So, praise God po. May nakabukas pong ka. Ate Ristita, pa-mute po. Ay, Amen. sorry po. Ayan, so salamat po. Okay lang po. Ayan, so dito po sa ating pag-aaralan ngayon, yung betrayal by a kiss. Amen? At maraming bagay po na dapat nating matutunan. At contrary sa popular belief natin, sa mga paniniwala po natin, na minsan po ang pakikipagtalik o sex na tinatawag, amen, ay parang ang pakiramdam natin is ito ay intimacy, affection, 'di ba? Or tinatawag na pagmamahal o pag-ibig. But then, yes, 'di ba? Dapat nga talaga pong ginagamit natin 'yon. Kasi nga ang sex is sacred, 'di ba? Dapat po talaga ganoon ang ating pananaw. Dahil 'yun ay sacred sa harap ng Panginoon. 'Yun ay divine. Amen? 'Yun ay inordain po para mag-produce ng buhay. 'Di ba? Magbigay ng joy sa atin, 'di ba? Between yung covenant natin bilang mag-asawa. 'Di ba po? Yun kasi yun eh. Yun yung talagang binigay ng Panginoon para sa atin. Pero sa kasalukuyang panahon, nakikita natin, 'di ba, na nagiging last, 'di ba? Tayo kumbaga, naililinya ito na sa maling pananaw ng tao na yung sacred na dapat na inaak natin o ginagawa natin, nagkakaroon siya ng desire na hindi na desire na katulad ng desire ng Diyos, kundi nagkakaroon tayo ng physical desire. 'Di ba po? Na parang pakiramdam natin that is the genuine affection natin na dapat nating ginagawa sa mga tao na nagugustuhan natin, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng lust sa kanila, yung o tinatawag sa Tagalog na kalibugan, 'di ba? Sorry po alam ko naman na nasa edad na ang bawat isa sa atin. So, kaya habang nangyayari po ang tinatawag natin na ganitong mga bagay na sexual act, amen, kailangan makita din natin yung genuine na kahulugan ng halik. Amen? Na hindi to basta hindi natin basta binibigay, alam niyo yun, hindi basta ginagamit, 'di ba? Na na para lang maging kumbaga parang counterfeit, 'di ba po? Um
sa pamamagitan ng halik kasi, ito po yung ano, yung 'wag nating gawin na parang parang ina-alternate natin ito sa way na parang nagkakaroon tayo ng intention, yung lustful intention na hindi na pure yung ating expression na natatagpuan 'no, sa mga buhay natin. Lalo po tayong mga mananampalataya na para sa atin 'di ba, ang halik hindi mo basta binibigay 'yan, eh. Amen? Kaya tinatawag po itong ano, sometimes kapag kiss na may intention na masama, 'di ba, betrayal na po 'yon. Amen? Kasi may intention ka na hindi maganda, hindi na pure yung puso mo. Amen? Kaya ano, kaya makikita natin yung hindi pure na expression na natatagpuan sa mga gano'ng bagay kasi hindi na siya spiritual. Hindi na siya kumbaga kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi na sincere yung pagmamahal, hindi na sincere yung affection. Amen? Especially po sometimes, 'di ba? Halimbawa sa mga anak, 'di ba may nakikita tayo ngayon na kahit na tunay na anak nila, 'di ba po, nagkakaroon na ng intention na mali, kaya may mga lumaking mga bata sa sexual harassment. Amen? May mga halimbawa, stepdad mo siya, 'di ba po? Nire-rape kasi nga nalagyan na po ng maruming ano, gesture, yung dapat na reflection po ng love, 'di ba? Na dapat doon nakikita yung pagmamahal natin, 'di ba? Na hindi sa ganong paraan na nagkakaroon tayo ng lust and wrong affection po sa mga mahal natin sa buhay. Amen? Kaya mahalaga po ano na alam natin, lalo na po tayo ngayon, lumalaki ang pamilya and sometimes, 'di ba po, yung mga nababalo, nagkakaroon sila ng mga bagong asawa, amen? O nakikisama sa ano po, 'di ba? Kaya kaya marami tayong nababalitaan ng mga tao na ano po, na naghahasa o kaya dahil sa mga drugs, 'di ba po? Kaya nai-encounter natin yung mababalitaan na lang natin na anak ni rape, 'di ba? Ang tatay ng anak, 'di ba? Yung tatay, 'di ba yung mga ganun po ano kasi na ano, na hindi hindi na-align. Kumbaga mali yung pagkakaano sa yung buhay, una hindi na-align sa Diyos, 'di ba? Kaya parang okay na lang kahit na makipag-sex ka sa different woman, different guy, 'di ba? Parang parang naging ano, naging normal na lang sa atin yung gano'n na pamumuhay. Hindi na siya naging sacred, na katulad ng gusto ng Panginoon na dapat yung sex is ano, sacred or divine. Amen? Kaya ngayong oras na 'to pag-aaralan po natin na dapat mabago yung gesture natin. Amen? Mabago po yung ating ano, yung ating pananaw. Kasi ang kissing po is symbolize po ito ng dapat doon nakikita yung kapayapaan, yung pagmamahal, yung kagalakan. Ito yung ano, yung familial relationship between sa ama, sa nanay, sa anak, o sa mga kapatid. Amen? So, nabibilang din dito yung mga culture natin sa worldwide, 'di ba? Pag katulad dito sa US, 'di ba? Nagbebeso-beso, yung mga ganun, 'di ba? O saan kang nation naka-include, 'di ba? Including sa ating own. Sometimes may mga tao tayo na, 'di ba? Magaan sa atin na halikan sila. Amen? Tanda ng greetings natin sa kanila, yung tender kiss na binibigay natin sa kanila sa pisngi, 'di ba? Yun yung mga gesture ng reflection na nagkakaroon tayo ng genuine na joy, 'di ba? Na may kagalakan tuwing nakita natin tao na 'yon kasi may affection sila sa atin, 'di ba? Kasi meron silang kahulugan sa buhay natin. Kasi may halaga sila sa buhay natin. Amen? At nagbibigay din yon sometimes sa mga lola, 'di ba? Yung mga greetings natin sa kanila, 'di ba? And dito nakikita rin natin sa pamamagitan ng kiss, ito yung way natin para i-welcome sila, 'di ba? Ito yung establishing ng bonding, 'di ba? Na maramdaman yung nararamdaman natin yung love sa puso natin. That's why we kiss them, 'di ba? Yung asawa natin, when you feel love, you kiss them, 'di ba? Kaya kaya ano, yun yung bonding ng heartfelt mo kasi yun yung pinaka nag-unite sa inyo
'di ba, ng sincerity mo on how you love that person. 'Di ba po? Sa pamamagitan ng halik. At during time ni Jesus Christ po, amen, sa culture nila, yung kiss po is, ano yon, deep culture nila. Amen? At ito po ay ano, spiritual significant. So parang ano siya, spiritual ano, showing ng pag-show ng love sa tao sa paligid. Kaya po sila humahalik. Amen? At yun yung culture po nila noon. Hallelujah. So ito yung ano, ito yung expression ng greetings, expression po ng affection, expression ng honor, expression ng respect, ng respeto, 'di ba, sa kanilang mga leaders. Amen? O kaya sa kanilang mga rulers, o kaya sa mga royalty, 'di ba, sa mga hari. Amen? At Where's the key to the truck? It's not here. it's not there? No. Can you Oh, please get it? see. Wait. Oh, hold her. Ano, wait. Sandali lang po, ah. Oh, Jesus. Saan ko kaya nilagay yung susi ng kotse? Ay. Oh. Where should I put those? Mhm. Where I forgot the key. I don't know. Can you use the other on the? I know. Is it not the key? Is it the key? Card. Where's that? I mean, I look for it. why isn't it there? I used it yesterday, the black one. Why? Where's the other one? It's got the house key on it. I misplaced maybe. I'll look for it. Okay. Sorry po. Tensya na kayo at nagpalit kami ng sasakyan. Pag di niya natatagpuan, mainit po ang kanyang ulo. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, dito po babalik tayo sa ating pinag-aaralan. Makikita po natin na nung panahon po nila, amen, makikita po natin doon na culture po talaga nila yon na humahalik, amen, at culture nila na nag-honor sa pamamagitan po ng halik. At yun yung nagde-demonstrate kung paano nila pinaparangalan, kung paano po nagsisimbolize ito na yung devoted sila dun sa tao na yon. It's the way na nagwo-worship din sila, yung paraan po ng paggalang nila sa tao.
Amen. At ito po yung yung powerful na mensahe ng about sa paghalik po. Amen. Sa Luke 7. Amen. Makikita po natin doon. Basahin ko po sa inyo. Verse 38. Amen. Sabi po dito, lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok, hinalikan at binuhusan ng pabango ang mapangapaan nito. So dito po makikita natin yung powerful message po na hindi lang sa pamamagitan ng mga pagyuko, 'di ba? Noong mga panahon na yon ni Jesus Christ, kundi sa paghalik po nakita at pinakita ng babaeng ito na yung kanyang pag-honor kay God nung panahon na yon na alam niyo yung pabango na kanyang binuhos sa paa ni Jesus Christ. Amen. At dito makikita natin yung mataas na pagkilala niya na kahit alam niyo yung tipo na kahit di ka nagsasalita sa harap ng Panginoong Diyos. Amen. Na kahit sa pamamagitan ng mga luha niya na ipakita niya yung pag-honor sa God. Amen. Nakita ng Panginoon yung pagsisisi niya. Tayo po, kamusta po tayo sa harap ng Diyos? Kamusta po tayo? Totoo ba na yung ating pag-iyak sa Panginoon is totoong pagsisisi? 'Di ba? Yun bang pagtrato natin sa ibang tao, totoo ba na ino-honor natin sila or parang nagiging natural na lang sa inyo or dahil tradition na hahalikan mo ibang babae, then hahalik ka rin sa asawa mo? 'Di ba? Hahalik ka na may pagnanasa sa iba, then parang pagdating sa asawa mo, parang wala kang ginagawang hindi maganda. Amen. So we have to check ourselves po na humahalik ba tayo talaga sa mga mahal natin sa buhay na walang pagnanasa. Amen. Kasi wag nating gawing laro yung halik. Amen. So dito po makikita para kay Paul naman, pinakita niya dito na how to greet one another with a holy kiss. Amen. Na nagre-recognize po ng pagkilala sa spiritual bond, 'di ba? Yung pagsasama ng spiritual bond at expression ng pagkakaisa as a body of the Christ sa pamamagitan po ng holy kiss naman ang kanyang description, ang kanyang salita. Sabi niya sa 2 Corinthians 13:12 po, pag binasa niyo siya sa Tagalog, di po nakalagay doon yung holy kiss. Pero pag binasa niyo siya sa English, sa NIV o kaya sa King James Bible po, sabi niya dito, greet one another with an holy kiss. Pero sabi po sa Tagalog, magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Kinakamusta kayo ng lahat ng mga kabilang sa sambayanan ng Diyos. Amen? So, sa Tagalog, ang layo po pero sa English po, simple lang sabi niya, greet one another with an holy kiss. So, para kay Paul naman po, ni-recognize niya ang halik ng holy para sa kanya. Kasi alam natin na si Tatay Paul wala siyang asawa, pinili niyang wag mag-asawa kasi talagang yung buhay niya nakadedicate para sa Panginoon. Amen? So may mga naman, 'di ba, darkness sa Bible. May mga bagay na kwento sa Bible talaga na sa Bible history natin na nakita naman natin kung paano para dinisregard nila yung halik na naging tradition dapat ng pag-o-honor, 'di ba? Ng pagbibigay ng reverence sa isang tao, pagbabatian ng may purity, 'di ba? Dito naman makikita natin yung pag-act ng hindi pure sa harap ng Diyos. Kung paanong si Judas Iscariot ay nag-betray sa Panginoon. Amen? At ano yung naging mark niya, 'di ba? Yung kanyang action, 'di ba, na ginawa niya sa Panginoong Diyos. Yung ginawa niya na open accusation sa Panginoon.
'di ba, na nandun siya, lantaran yung ginawa niya. Yung kanyang pagkilos na sobrang aggressive, 'di ba? Na talagang yung deception, yung na-deceive siya talaga na alam niyo yun, yung intimacy na dapat binibigay sa pag-o-honor sa mga nakakataas sa'yo, sa leader mo, 'di ba, nung kanilang kapanahunan, ginamit niya sa pagbe-betray sa pamamagitan ng halik. Sabi niya po sa Luke 22:47 hanggang 48. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming taong pinangungunahan ni Judas, na kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang halikan. Subalit tinanong siya ni Jesus, Judas, ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan ng isang halik? Amen. So ito po na mali, na distort, kumbaga na disalign yung dapat na ginagamit sa pag-honor, sa paggalang, sa pagrespeto, 'di ba? Ganun na din yung nangyari sa atin eh. Minsan ganun yung ginagawa natin. Kasi how you treat your loved ones, how you treat other people is how you treat God. Kasi sometimes hindi nakikita, hindi naman tinitingnan ng Diyos kung ano ginagawa mo para sa Kanya. Kasi sa ginagawa mo pa lang sa kapwa mo, alam niya na yung puso mo para sa Kanya. Kaya nga nung lumapit, 'di ba, yung Lord, nagpropesiya naman kami. Lord, nag-ano naman kami, nagpahayag naman kami ng salita mo. 'Di ba? Hindi ko kayo kilala. Kasi sometimes tinitreat natin si God ng ganito. Yung sinasabi ng bibig natin na naglilingkod tayo sa Kanya. Sinasabi natin na sumasamba tayo sa Kanya. Pero andun tayo sa involvement ng impurity. Andun tayo sa action ng impurity. Andun tayo sa betrayal. 'Di ba? Na parang harap-harapan, kumbaga si Judas, harap-harapan niyang hinalikan si God. Tayo din po eh. Alam niyo, pag hindi tayo gumagawa ng matuwid sa Diyos, pag hindi natin ginagawa ng tama, yung ang dali-dali natin lokohin yung asawa natin, ang dali-dali natin halikan yung ibang babae tapos halik tayo sa asawa natin. Ang dali-dali nating yung malibugan. Kasi yun yung salita eh. Nagkakaroon tayo ng laas sa maraming bagay na hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos. Sa panonood lang ng mga social media, nagkakaroon ka ng desire. 'Di ba? Lalo na pag single ka, pag nag-iisa ka. Sana ganun tayo kay Tatay Paul na holy ang tingin natin. Amen? Kaya mag-isip po tayo mabuti. I-self-check natin mga sarili natin kasi baka akala natin tama tayo sa mata ng Diyos. Baka akala natin okay yung ginagawa natin sa mata ng Diyos. Pero hindi tayo naka-align. Hindi lang sa pamamagitan ng halik, mga kapatid. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon kasi nire-reveal niya sa atin yung mga ganitong mga salita na sometimes itong betrayal po na nakikita sa atin, kung paanong si Judas po tinransform ng action niya at maling pananaw niya sa simbolo ng paghalik, na dapat simbolo ng purity sa harap ng Diyos, na dapat simbolo ng devotion, na dapat instrumento to ng spiritual, 'di ba, na intimacy sa Panginoon. Pero naging spiritual violation. 'Di ba? Kaya yung Lord mismo inexpose siya, 'di ba? Hindi lang sa 'di ba, yung inexpose siya mismo sa sarili niya eh. Sa sarili niya mismo tinanong siya ng Panginoon na dito mo ba ako ikakalulok sa ganitong paraan? Sa ganitong paraan mo ba ako ikakalulo? 'Di ba? Tayo po, sa paraan natin kinakalulo ang Panginoon. Sa paanong paraan nyo? Kung hindi halik po, anong ginagawa natin? Kung hindi sa paghalik sa Diyos, sa paanong paraan po natin kinakanulo ang Diyos? Ang pangalan ng Diyos. Saang paraan, kapatid?
Kasi yun din yung tanong niya sa atin. Ipagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamamagitan? Ikaw kapatid, saan? Saang pamamagitan mo kinakanulo ang Panginoon? Sa pagdi-deny ba sa Kanya? Sa pagkakahiya ba sa Kanya? O sa pagpatol mo din sa ibang asawa? Pagpatol sa ibang tao? Paghalik ng may desire, ng may kalibugan sa ibang tao? Panunood o pagtingin sa babae ng may kalaswaan? Saang bagay mo pinagpapalit? Saang bagay mo kinakanulo yung Panginoon mo? Sa trabaho mo ba? Saan mo siya pinagpapalit? Saan? Maaaring hindi po sa betrayal ng kiss. Saan? Sa kawalan mo ng panahon at oras sa Kanya. Sa pagtulog mo? Sa paggising mo? Sa paghahanap buhay mo? Sa pagtrato sa ibang tao? Sa pagtrato sa asawa mo, sa anak mo? Sa kapwa churchmate? Sa kapitbahay? Sa kaninong tao po? Sa paanong paraan? Na nakukurap natin yung ating pagsamba. Na dapat na-highlighted sa atin, na nag-iilaw sa atin ang pagsamba sa Diyos, pero hindi nakikita sa action natin kasi nasisira yung spiritual principle natin. Kasi namamali tayo ng pananaw ng pag-o-honor sa Diyos. Namamali tayo ng pananaw sa pagre-reverent sa Panginoon, ng pagsamba sa Kanya. Kaya, yung dapat na nagbibigay ng honor sa Kanya, nagiging betrayal sa Kanya. Yung dapat meron tayong spiritual conviction. Diba? Na nagpo-provoke sa atin. Yung mabilis na pagbalik at paghingi ng tawad. Na nagko-confess tayo, diba, sa ating mga kasalanan sa Kanya. Sabi po sa Matthew 27:3-4, nang malaman ng taksil na si Judas, na si Jesus, ay nahatulang mamatay, nagsisi siya. At isinauli sa mga punong pari ng mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Sinabi niya, nagkasala ako. Ipinagkanulo ko ang dugo ng taong walang kasalanan. Anong pakiramdamin sa iyo? Bahala ka sa buhay mo, sagot nila. Minsan, no, nabibigyan natin ng halaga yung mga taong wala naman talaga silang pakialam, kaya wala silang pakialam kahit malihis tayo. Pero sana bigyan natin ng value, no? Sometimes we don't give value salvation na binigay sa atin. Eh. Kaya okay lang sa atin na makanulo natin minsan ng Panginoon. Kaya, pahalagan po natin, no? Mahalaga po na makita po sa atin na huwag tayo magsisi. Huwag natin pagsisihan yung mga magagawa natin sa Panginoon at maunawaan natin yung malalim na kahulugan po ng pagsamba. Malalim na pagkahulugan ng pag-o-honor sa Panginoon. Amen? Kaya dito po, ngayong araw na to, pinapaalala po sa atin ng Panginoon na ayaw niya na magsisi tayo bandang huli. Kasi una siyang nasasaktan. Kaya kailangan maintindihan po natin yung darkness na side ng mga bagay na ginagawa natin before natin i-betray si God. Yung betrayal ng action natin na ma-expose sa sarili natin yung true spiritual condition natin ngayon sa oras na to, di ba? Sa harap ng Panginoong Diyos, hindi po yung pag nagkamali tayo saka lang natin makikita. Di ba na salamin natin, wag nawa tayo sa pamamagitan ng katulad ng halik ni Judas, yung prophetically, yung understanding natin na tayo rin po yung halik na yon. Amen. Na tayo po sa hindi sa pamamagitan ng halik na yon, pero tayo na-expose din yung ating ng true understanding natin sa kahulugan ng eternal truth na meron tayo na nakukurap sa pamamagitan ng affection o paglilid sa atin, 'di ba? Sa mga spiritual consequence na pwede nating maranasan
dahil sa kawalan natin ng purity at dimension at maling dimension ng ating intimacy on how we express the love of God. Amen? Sa paano? Di ba po, nawawala tayo nawawala yung symbolic ng love, yung gesture na dapat physically nakikita sa atin. Yung continually na reflection ng purity, di ba, sa ating spiritual status sa harap ng Panginoon. Amen? Kaya mahalaga po na makita natin na ang pagdidesire natin o ang kalibugan, ang lust, o yung mga bagay na ang control, yung hindi natin makontrol na bagay na hindi natin mapigil, amen, pilitin po natin na ma-destroy yun sa pamamagitan ng inangkin nating makapangyarihang salita na magmumula sa bibig natin, no? Sa pamamagitan ng mga panalangin at pagdideklara natin. Para huwag tayong maging impulsive na mag-respond, para hindi tayo magkaroon ng negatibong pagre-respond sa binibigay na liwanag ng Diyos sa atin. Amen? Para magkaroon tayo ng totoo at magkaroon tayo ng sensitibo na pagsunod sa Panginoon na maglilid sa atin, hindi para bumagsak tayo, hindi para mapunta tayo sa dark path at hindi ma-damage yung ating spiritual sensitivity o yung konsensya natin o yung conviction sa atin ng Panginoon. Listen. Makinig tayong mabuti. Makinig tayo closely. 'Di ba? Sa nire-release ng ating mga bibig. Baka curse na yung word na lumalabas sa atin. Baka negative speak na yung lumalabas sa atin. At hindi na ito nakabubuti, kundi nakakapagkurap na ng mga salita na nakakapag-destroy sa sacred power na nagre-reflect dapat ng statement ng soul natin and spirit natin sa harap ng Diyos. Baka nakapagbigkas na tayo sa pamamagitan ng ating mga labi ng curse sa mga tao na nagkaroon ng apekto sa kanila kung bakit. Di ba? Kasi our lips is powerful. Di ba? It's not just the kiss. Hindi lang kiss. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang salitang lumalabas sa ating mga bibig, di ba? Ay dapat mga salitang nagpupuri, nakakapagbigay karangalan sa Kanya. Hindi po paninira, di ba? Dahil doon sa mga word na lumalabas din sa bibig natin, nagkakaroon din tayo ng pagkakasala na hindi natin namamalayan, nakakanulunan natin ng Panginoon. At dahil sa mga curses na lumalabas sa bibig natin, di ba, nagkakaroon to ng buhay. Sa buhay naman ng ibang mga tao at nagiging epekto nito is negatibo. Amen? So maging maingat po tayo, ano po? Dahil purihin ang Panginoon. Pwedeng holy kiss ang maibigay natin o holy na pananalita. Holy na halik na nagsisisi tayo at nagre-repent lumalapit sa Panginoon. Amen? Na mabago at i-transform ang buhay natin. O parang katulad tayo ni Judas. Saan natin kakululo ang anak ng Diyos? Saan pamamaraan po? Amen? So, purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Hanggang doon lang po yung mensahe. And nawa po magkaroon ng meaning at makabuluhan na mensahe ito sa bawat puso ng bawat isa na maikintal natin. Na huwag tayo magkaroon ng betrayal kiss o betrayal lips sa harap ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, we honor you. And Lord, humingi po kami ng tawad sa lahat ng bagay na nasambit ng aming mga bibig na hindi karapat-dapat sa aming kapwa, pamilya, mga anak, asawa, Panginoon, kapwa, ka-church, kapamilya ng body of Christ, Lord God, mga unbelievers, Panginoon, na hindi na dapat naririnig sa aming mga labi sapagkat kung paano namin tinuturing ang aming mga kapwa sa mundong ito ay ganun din ang pagturing namin sa iyo. Dahil kung hindi namin kayang respetuhin ang mga tao, hindi namin kayang respetuhin at i-honor, dalawin, tulungan ng mahihirap, tulungan ng balo, tulungan ng mga tao nang hangailangan ng tulong, Panginoon, dalawin ng mga nasa kulungan, Lord God, manalita ng mga bagay na mabuti, kalugod-lugod at sa iyong harapan, Lord. Sa ganung paraan, nakakanulod din namin ang pangalan mo.
Kaya Lord, give us wisdom, knowledge, and understanding na mas lalo ka namin makilala. Mas lalo kaming mag-act, Panginoon, ayon sa iyong disenyo sa buhay namin, ayon sa spiritual design mo. Bigyan mo kami ng path, ng daan, Panginoon, patungo sa iyo, yung divine na calling mo sa amin. Bigyan mo kami ng tamang mga salita sa labi namin, Panginoon, na magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan at hindi betrayal, O God. Lord, help us, Panginoon, to declare good things sa mundong ito at sa buhay namin para sa divine assignment, divine calling, at divine destination namin patungo sa iyo. Patuloy mo kami likhaan ng puso at tamang espiritu sa iyong harapan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa. Amen. Salamat po, Sister Bev, sa inyo pong kapahayagan sa mensaheng